Hi guys! Good morning, good morning, good morning. Welcome back to our channel, Tambayan ng Pinoy Abroad. Welcome to Vlog Chat. Pag-chat tayo ngayon. Kumusta kayong lahat dyan? So, ang ating pag-usapan ngayon, continue pa rin tayo kay former President Rodrigo Duterte in the Philippines. As of now, nandoon siya sa ICC in The Hague, right? So, ngayon, ang ating pag-usapan ngayon, chatting lang talaga tayo, guys, habang kumakain ako. Alam niyo naman, itong vlog ko dito, mostly kain-kain. Ayan lang mo na, kain-kain. Itong chips ko, laki-laki ng chips ko. Family size yan. Vegetable chips. Healthy kasi yan, guys. Veggie chips. Sarap. Ang laki, diba? Super laki. Family size to eh. Diet yan, diet. Sarap ito sa diet lang kasi healthy naman siya eh. Okay. Kaya nang sinasabi ko, vlog, chat lang tayo ngayon. Pag-usapan natin si former President Rodrigo Duterte. Yung topic natin last time, kung makapabalik pa ba siya doon sa Pilipinas, doon na yung mga comment doon. So ngayon, iba na naman to. Ang pag-usapan natin ngayon dito, guys, is gaano ba talaga kayaman si former President Rodrigo Duterte? So, magkano ba o how much ang net worth niya? Yung net worth niya. Yung worth niya. Yung money niyang na-accomplish. Like, this is like up to 2023 in this Google search. So, I researched about it. So, that means we don't believe 100% whatever we see in the internet and whatever we search and learn in the internet, we don't believe it 100% because meron namang totoo, meron namang hindi kompleto, diba? Lahat ay hindi talaga kompleto pero depende sa anong site ang pinupuntahan nyo. Kasi marami ding site, if you gonna research somebody or anything, you have to make sure that you are going to the legit site. So, ayan. Ang masasabi ko yung Wikipedia is not legit because everybody or anyone can just go there and edit whatever everyone put it in there. So that is really not really accurate, which means you cannot really put that to the facts if you research from from the Wikipedia. Okay, so that's not really totally completely true. Okay, but this one I have still, but this is not Wikipedia but in the news. So, yan. Pag-usapan natin ngayon kung gaano talaga ka-rich si former President Rodrigo Duterte. Alam naman natin dyan nga sila yung powerful na mga tao dyan sa Davao City for longest time, right? Sila yon. So, gaano ba katalaga kadami ang pera, net worth, money, and everything? No. Oh, no. My cat. No, this is not for you. This is hot, spicy. Alright. So, gaano ba katalaga kayaman si Mr. Rodrigo Duterte? Okay. Ang net worth ni Mr. Rodrigo Duterte, this is up to 2023. From the beginning to up to 2023, it's $550,000. $500,000, okay?
So, $550,000 as in dollars. So, ngayon, kung dollars yan, so magkano yan sa Philippine peso? So, nandyan siya sa mga 30, magkano ba ang change ng dollar? Depends. Minsan, $1 may 58 pesos in $1. Minsan, merong 54, 56, around like that. But, let's see. $550,000, $500,000, yung net worth niya, equivalent to, in pesos, is almost 30 million pesos. So, his net worth in pesos is 30 million pesos. Malaki, di ba? Kasi mostly nga dito yung mga actress, yung pinakasikat na celebrity dito, yung mga net worth nga nila dito, 450 million na mayayaman talaga. Pero ito kay, kay former Rodrigo Duterte, ang net worth niya in dollar is 550, so less than $1 million, which is like $500,000. So, $500,000, but nandyan sa Pinas, so malaki is 30 million pesos. So, according to the Google search, okay, this 30 million pesos. So, ngayon, ang 30 million pesos, alam ko may mas mayaman pa kay former President Duterte. Mas may mayaman pa. Pero yan ang pera niya, 30 million pesos. Ngayon, ang sitwasyon niya ay nasa Hague. Nangangailangan siya ng lawyer. Alam naman natin nga gaano ka-expensive ang lawyer. So ngayon, ang kanyang case, he's still waiting for his case, for his trial on September. So, we still got April, May, June, July, August, September. 6 months. 6 months. Tapos, siyempre, magbabayad yan sila ng lawyer. It depends kung ilan ang lawyer kukunin nila or gaano ka-expensive ang lawyer nila. So, alam ko talaga pag mga ganyang case talaga, expensive ang mga lawyers nila. Pero gaya ng sinasabi ko, he has 30 million pesos, which is not that much when you have a case like that. And then you will hire a few lawyers, maybe couple, or more than that, maybe, let's say few, so more than two lawyers. And it's gonna be until September. And it's not gonna be done until after September. It's still not gonna be done. So, now, ngayon, ang mga pamilya kasi niya, marami ding mga pera. So, magkano ba ang net worth ni Sarah? Hindi ko yan tine-check. So, yung mga asawa niya, yung anak niya. So, ngayon, kung talagang gagastusan niya nila, magastos talaga. Pero depende na nga yan kung gaano kayaman ang pamilya ni Mr. Rodrigo Duterte. Kasi ang net worth niya dito is 30 million pesos, which is malaki. Pero pagdating sa ganyang case, baka kukulangin yan. You know what I mean? Kasi lahat-lahat ginagastusan, lahat mag-provide ka. Kasi nga nandoon sa ibang bansa, diba? So, malay mo, mauubos yan sa kakagastos, diba? So, kailangan meron siyang backup, yung mga pamilya niya. Sila ni Sarah, tulong-tulong. So, ngayon, magkano ba or ano ba ang mga business ni Mr. Duterte? Marami siyang mga business, guys. Marami siyang mga businesses. It's not lang, hindi lang talagang sinasabi kung ano o how much ang mga ano niya doon sa business niya. But marami pa rin siyang businesses. So, may makukuha pa siya, mga partnerships, may mga ganun-ganun siya. So, meron pa rin. Pero gaya ng sinasabi ko,
mahal ang mga lawyer talaga. Pero pag gastusan nila yan, pag tulong-tulungan, kukuha kayo ng magandang lawyer. So ngayon, ito ang ano, sabi-sabi ng iba, of course, iba-ibang opinion ng mga tao, di ba? Sabi, gaano kasama siya, masama siya, ganito, ganyan. Pero hindi naman din lahat ng mga tao nagbilib nga masama siya. Hindi naman nga, talaga namang, nasa Bible nga yan guys eh. There is no good people in the world. So, there's no good people in the world. So, yan, ang atin na lang pag, ano niyan, yung, how do we define this person? So, ang ibang definition ng mga tao sa kanya is, he's bad person, he's blah blah blah. So, ang iba din namang definition ng mga tao sa kanya is he's a good person because of this, because of that. So, hindi talaga magkaparehas, which is okay because like I said, there is no good people in the world. Alright? So, ano ba ang mga, bakit nasabi natin nga hindi siya masyadong, hindi siya bad, hindi siya good? Balance, which is natural lang yan. So, ano bang ginagawa niya? So, si Rodrigo Duterte, former president of the Philippines, has been associated with several charitable. So, meron talaga siyang mga charity nga tinutulungan din, guys. Tumutulong, he believes in goodness and help people. He does like that. Of course, nandoon na yung goodness dyan, kindness, diba? Nandoon na rin yun. And then, he has several charitable organizations and activities, particularly during his time as mayor of Davao City and throughout his presidency. Here are some notable examples. Organization, all right? House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated. Isa yan. Davao Children Cancer Foundation Incorporated. Duterte has been a long-time supporter of this foundation, which provides temporary shelter and support for children with cancer undergoing treatment at the Southern Philippines Medical Center, SPMC, in Davao City. He has been known to visit the center during Christmas and other occasions, bringing gifts and spending time with the children. So, that's the thing, that meron na yung iba nga masama, pero meron ding iba nga mabuti. Kasi meron siyang ginawang mabuti. Marami siyang ginawang mabuti. Marami naman din siguro siyang ginawang masama. Nandoon na yun, balance, diba? So, he has also donated a house in Margarita Village to the foundation to be used as a halfway house for patients. So, ayan, goodness yan, kindness yan, namimigay siya. So, hindi nyo masasabi din talaga na he's a really bad person. Diba? So, ayan, Caritas Davao, he has also Caritas Davao Foundation. Duterte has reportedly donated to this foundation, fulfilling a promise to give 1,000 pesos for every cuss word he uttered. 1,000 pesos for every cuss word he uttered. Oh, really? Oh, ilang beses niya nagkakas yata. So, nakabigay na din pala siya dito sa foundation. That's fun. That is good. Charitable activities and initiatives. Support for the House of Hope. Duterte has been actively involved in supporting the House of Hope, even before his presidency. Oh. So, he has a goodness and kindness in his heart even before his presidency. Nandoon na rin yun, guys. So, hindi natin masasabi lahat nga, he's that bad person and everything. Yes, that's why kailangan niyang itatrial. Hindi tayo huhusga-husga agad. Wala naman tayong alam. Hindi naman natin alam yun sa totoo lang, di ba? Maraming naghuhusga. Pero sabi ko nga sa inyo, merong bad and good. Nobody's are perfect.
And there is no good people in the world. There is no good people in the world. Remember that. And Presidential Social Fund. The Philippines Charity Sweepstakes Office, PCSO, a government-owned corporation, raises funds for various health programs and charities of the national character, which ultimately goes to the Presidential Social Fund to improve the country's social welfare. Oh. Ayan, kasali din siya dyan. Support for disaster relief. Davao City, under Duterte's mayorship, sent rescue and medical team to Tacloban to help victims of Typhoon Haiyan Yolanda. Oh, marami siyang ginawa talaga din nga kabutihan. Which is, yes, marami naman talaga. Infrastructure project with social impact. During his presidency, the Build program, including to the construction of farm-to-market roads, farm-to-mill roads, and evacuation centers, with the aim of improving living condition and facilitating access to markets and services. So, yan ang infrastructure na project niya nung president pa siya. Marami din siyang nagawa. Free irrigation for farmers. So, isa dito. Duterte signed a law providing free irrigation for farmers owning up to 8 hectares of land. O, ayan. Isa din to. Ito pa, Coconut Farmers and Industry Development Plan. He signed an executive order implementing the plan, facilitating the release of funds to benefit coconut farmers. Oh, ayan. Ito pa, lowering of import tariff on pork. Nilower na yung import of tariff, samantalang si President Trump ngayon, ang laki-laki yata. Wala na. I'm not gonna talk about that. So anyway, yeah, he lowering of import tariff on pork. Duterte lowered import tariff on pork in response to African swine fever. Oh. See, meron din siyang goodness niyan. Nilower niya para ma-afford because of those sickness. So, people can afford to buy pork, you know. So, parang supply na rin yun. Diba? So, nandoon na rin yun. Isa sa kagandahang ginawa niya. One of the good things that he provides to people. Note, this list is not exhaustive, and there may be other organization and initiatives supported by Rodrigo Duterte. So, note, kulang pa, marami pa, pero hindi nila nalagay dito. So, ayan, mas marami pa. So, ngayon, mahirap na kasi tayong mag-judge. Pero ang masasabi ko lang, kung meron siyang kasalanan, ang court na ang mag-judge noon. Pero sa mga tao, meron naman talaga siyang nagagawang magaganda at marami pa. So ganun naman talaga siguro ang mga taong mga rich na political people, no? Makagawa naman talaga ng kasamaan, kabutihan, di ba ganun naman talaga dun, you know? So kailangan kung may kasalanan sila, ikakaso yan, itatrial. Pero kayong mga, marami kasi din dyan nga, nag-appeal, sobra ka-appeal, ayaw na lang kamug apil-apil ana. Oy kay naa naman na. Human naman na. Naa na maghulat na lang. Magkuha na lang kayo, mag-support na lang kayo ba. Wag na kayo mag-away-away kay naa na naman na. Wala naman tayo mahimo ana. Ang iprovide ana, magkuha na lang lawyer na expensive yung pinakamatalino. Kahit maliit na words, twist yan becomes good or in favor of the case ni President Rodrigo Duterte. Depende kasi yan sa pinaka-good na lawyer, guys, eh. Kasi
sinasabi ko na kung magaling ka talagang mag-twist or mag-articulate, maraming words dyan sa laws, mga laws din yan, pwede yung iganon-ganon, i-twist. Tapos, pwede naman pala siya, okay naman pala ito, ganito, ganyan. So, ayan, alam naman natin nga, syempre, masakit din yung namamatya ng mga tao nung nahusgahan noong, yung sa kanyang war on drug. Kawawa naman din yon. Siyempre, kawawa din yon. Marami namang nag-disagree. Ako nga, doon na-disagree din ako. Kasi marami naman talaga din nga victim lang din sila. Na biktima lang talaga sila. So, yun, parang against ako doon. Pero, alam mo naman yan, kung presidente ka, ikaw na yung nakakaalam kung ano nakakabuti sa country nimo, di ba? Ikaw yung nakakaalam kung anong gawin nga nakakabuti sa country nimo kasi ikaw yung everyday nandoon nakatingin, nakafocus, di ba? Paano na lang yung mga tao dyan, yung iba dyan, hindi naman talaga nakafocus, nakikita lang natin dito ang what is in the social media. Pero in the reality, hindi naman talaga natin alam, di ba? So, kayo dyan, dahan-dahan lang. Ayaw lang masyadong apil-apil ba? So, wag lang masyadong apil-apil. Ang tandaan nyo lang na lagaan nyo lang mga pamilya nyo para hindi sila magka-liko-liko ng daan, magbaliko-baliko ng daan. So, especially sa mga OFW, nakabase ako ngayon sa US, guys. So, especially sa ating mga nandito sa ibang bansa, syempre, inuuna natin ang ating mga pamilya, kamag-anak, pamilya. Ang dami dyan yata ay, sus. Manghingi dyan, ganito, ganyan. Syempre, bibigyan mo rin kasi ikaw yung diba? Ikaw yung nakaluwag. So, syempre, tutulungan mo rin yung kapamilya mo nga nangangailangan ng tulong. Ganun lang yun. Pero hindi naman yun all the time. Walang naman, nagtatrabaho ka dito, so bigay mo lahat doon. So, paano na ang sweldo mo, paano yung pangangailangan mo dito, diba? So, ang ibang mga OFW, nag-sacrifice talaga yan sila. Kumakain sila ng mga tuyo, which is good naman kasi we miss that kind of food. Pero talaga namang hindi sila naggagasto ng mga shopping, whatever, yung mga expensive, high-end. Kasi nga, ipapadala nila dyan sa Pinas. So, ngayon, kayong mga OFW nga, mag-apil-apil sa mga away, tapos, at the end of the day, mawalaan kayo ng trabaho dahil ga-apil-apil ka mo og away, paano na yan? Pauwiin na kayo sa Pinas. Ngayon, kung pauwiin ka sa Pinas, hindi na ma-renew yung nyo, yung trabaho nyo. Hindi na i-renew dahil nga, nag-apil-apil mo sa away. Paano na yung mga pamilya nyo? Wala na. Kaya ayaw kayo apil-apil. Kamong mga OFW, ayaw na lang mag-apil-apil. Uy, suportahan na lang ninyo si President Duterte. Suportahan, kung gusto nyo suportahan nyo na lang yan. Magbigay kayo ng pagkain, punta kayo sa mga kaibigan, mga social media, ganon-ganon, doon kayo, ganito, ganyan. Ang dali lang yatang mag-contact ngayon dahil nandiyan ang social media, diba? O may messenger nyo, hey, nagluluto ako ng tinulang manok dito, gusto to ni President Duterte, ibigay. Pwede ka namang magdala ng pagkain doon Pwede yun. Especially nga September pa ang kaso, kaya pwede kang magbigay ng pagkain doon kung anong gustong pagkain ni President Duterte. Ganun lang yun. At remember guys, nga, he is not guilty. He is not guilty until he is innocent until proven guilty. So they treat them nicely right now there. So ganun lang yun. Kaya kayong mga OFW masyado kayong exaggerated. Grabe kayo, nagrally-rally kayo dyan. O kayo, tingnan mo ngayon, ang narinig ko sa news, nagrally-rally sila dito. Nagalit na ang loss ng kanilang country. So, ayan. So, wag na kayong mag-ano-ano dyan. Wag na kayong masyadong mag-apil-apil yun sa mga gubot ba. Kay, gubutan na kayo, kabalo, biya mo nga, wala mo sa inyong lugar. May kag naan sa Philippines, kahit sa Philippines, magani, awayan mangani, mag-away-away, pero okay lang yun kasi lugar nila. Kayong mga OFW, hindi naman kayo na sa Philippines, lisod na kayo. Kung pabalikon kayo ba? Diba, unsaon na yung trabaho ninyo? Sayang. So, ayaw dyan mag-apil-apil.
Nagsabi man ko ani guys kasi daghan pa po ko kay mga kaibigan nga mga OFW. Napo ko yung mga kamag-anak kana mga OFW. Mo na nga magsabi-sabi radyo ko nga ayo jud mo kapila-pila mang gulo-gulo. Uy, kay mom gani na nga abroad man mo kay para maka tulong mo sa inyong pamilya, makaipon mo kwarta, tapos mo apil-apil mo ng mga gulo, sayang lang, di ba? Sayang lang kung anong mangyari sa inyo, di ba? Sayang. So wag. So ayan, nandyan nasabi ko na ang net worth ni Mr. Rodrigo Duterte. He's millionaire in the Philippines. He has 30 million pesos, which is big money. Pero kung magastos yan niya sa lawyers niya, sa kanyang mga trials, baka mamaya kukulangin pa yan. So, handa-handa lang ang mga pamilya ni Mr. Rodrigo Duterte, handa-handa lang sila ni BP Sara, handa-handa kayo sa mga tulong ninyong financial, kung sakasakali kukulangin yung money ni Papa ninyo. Ayan ang ating topic ngayon guys. Sus, hala, nabugnaw na ang aking pagkaon, no? Nato ko sa Filipino store kanina ba? Nagpalit ko bangos. Bumili ako na bangos, guys. Pagkamahala talaga, guys. Isang bangos, guys. $10 isang bangos, medium size. Isa lang yan na $10. Magkano ba yung $10? 500 pesos, 600 peso. Isang bangos, 600 pesos. Ganon, 600 pesos isang bangos. Bumili ako ng 4 yata kay para din ako magbalik-balik ba. Tingnan mo yung noodles ko. Japanese noodles to eh. Masarap. Nabugnaw tuloy. Maraming nagagawa si Mr. President Duterte sa kanyang term. Marami siyang magagandang bagay na kagawa. Ang kaso man lang ngayon yung war on drug, yan lang ang naano niya. Kaya nandoon siya sa Hague. Pero otherwise, wala naman siyang Kaya, sabi ko nga, hindi ako maka Duterte, hindi din ako maka Marcos. Makatao ako guys, makatao ako. Yang makasabi ko, marami siyang nagagawang kabutihan. At marami siyang nagagawa talaga sa kanyang presidency. Marami siya, marami. Okay guys, that's it for now. If you have any opinion about it, yes, you're free to comment an opinion. And if you want to have something topic next time, just comment and tell me that, hey Chris, hey Chris, hey girl or host, you can call me host also because ako nagla-live stream din ako, kaya nag-host din ako.
hey host, can you topic this one? Can you topic that one? Ganon. So you can comment there, comment section. And if you haven't subscribed to this channel, don't forget to subscribe Tambayan ng Pinoy Abroad. This channel is Tagalog mostly because this is Tambayan ng Pinoy Abroad, and of course a little bit of English just in case. And please share this if you have a lot of friends in other country or supporters of politics, love talk politics. So you can share this video also if they love to talk politics. So they can comment, just be kind in your words, and we will discuss that next time. So that we can continue for our chat blog or blog chat here. Comment your comment and tell me what we're going to vlog chat next time. Alright guys, so bye bye and thank you. Don't forget to subscribe if you haven't. Bye.